Isa sa mga isyu na inaasang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sonang tungkol sa mga manggagawa at trabaho sa bansa. Kaugnay niyan, mapanayam natin si Labor Secretary Benmelido Laguesma. Magandang umaga po, Secretary Laguesma. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa partner mo na si Susan, at siyempre po sa lahat ng inyong mga tagatangkilik at tagasubaybay. Magandang Salamat. umaga po. Isa sa mga isyong pinuna ng Pangulo dati ay yung job mismatch o yung hindi ba pagkakatugma ng mga available na trabaho sa skills o natapos na kurso ng mga naghahanap po ng trabaho. Kamusta ho kaya yung naging tugon dyan ng ating Labor Department sa nakalipas na taon? Una, Igan, noong nakaraang taon po ay itinatag po ng ating Pangulo yung tinatawag na National Coordinating Council for Philippine Qualifications Framework na itinatadhana po ng isang batas na naipasa pa noong 2018. Ito po yung binubuo ng Department of Education, pinangungunahan po as chairman ng atin pong Vice President at Secretary ng DepEd na si Inday Sara Duterte. At kasama din po dyan yung CHED, yung TESDA, yung PRC at saka yung pong DOLE. Isa po sa mga tinitignan yan, yun pong nabanggit ninyo na usapin. At bahagi din po nung ikangay pagtugon, yung pagpapalakas po ng tinatawag na Philippine Skills Framework na pinangungunahan naman po ng Department of Trade and Industry. Ito po ay mga pagkilos upang mailatag po yung mga balangkas ng mga gawain na tutugon po sa nabanggit ninyo na usapin, may kinalaman po sa jobs, skills mismatch. At sa Department of Labor and Employment po naman, amin pong pinag-ibayo yung amin pong pagsasagawa ng mga tinatawag na jobs fairs upang makakalap po kami ng mga vacancies na nahihirapan pong mapilapan sa iba-ibang mga rehiyon dahil nga doon sa nabanggit ninyo na usapin. Apo, Secretary, good morning. Si Susan Enriquez po ito. Yes. Good morning, Susan. Yes, Secretary, ang hinaing po ng ilang labor groups ay yung sobrang babaraw ng sahod ng mga manggagawa. Ano yung mga hakbang ng DOLE para tugunan yung kanilang mga panawagan? Bagamat siyempre nagkaroon ho ng dagdag sa sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Susan, batid naman ninyo na sa pangkasalukuyan ng umiiral po na proseso ay may kinalaman po sa tinatawag na regional minimum wage fixing. At alam po naman natin na hindi ganon kadali ang pagbabalanse sa pagtugon sa mga hinaing ng manggagawa at kapasidad ng ating mga namumuhunan o employer sapagkat malaking bahagi po ng atin pong mga existing na mga kumpanya ay naroon po sa kategorya ng micro and small enterprises. Subalit, kahit po mayroong ganyang klaseng pagbabalanse, tinitingnan din po natin kung paano makatutugon, lalo na po kung mayroong naihain na petisyon ang atin pong mga grupo ng manggagawa. Gusto ko lamang pong idagdag ng atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ang bumubuo po niyan ay kinatawan ng manggagawa, namumuhunan at pamahalaan na kung saan tinitignan po lahat ng mga pwedeng maging batayan. Ano man po ang ilalabas nila na wage adjustment o wage increase o umiiral na minimum wage. Oo. Secretary, sabi niyo po posible ring maaprubahan yung dagdag sa daily minimum wage sa 4 na rehiyon bago matapos ang taon. Ito po yung mababanggit mamaya sa SONA. Magkano ho kaya yan? Hindi ko po alam kung mababanggit yan sa SONA kasi alam niyo po lahat naman ng departamento hiningan po ng inputs. Opo. At kung ano po siguro ang karapat-dapat na ilagay ay yun po naman ay pagpapasyahan sa pamamagitan po ng ikangay tumutulong sa pagbalangkas o paghabi noon pong SONA ng ating Pangulo. In any case po, itong mga rehiyon na ito po ay Region 3 o Gitnang Luzon, Region 4A o Southern Katimugang Tagalugan, Region 6 po, doon po sa Visayas, Western Visayas, at sa Region 7 po, Central Visayas. So, ito po yung merong mga nakahaing petisyon. Subalit, ang proseso po ngayon ay gumagalaw na, meron na pong mga nakatakdang deliberasyon o public hearing na isasagawa bago po magkaroon ng tinatawag na wage deliberations yung mga miyembro po ng Tripartite Wages and Productivity Boards kung ano po ang kanilang magiging kapasyahan. Okay. Maraming salamat po, Labor Secretary Benmelido Laguesma. Ingat po. Maraming salamat din po. Magandang umaga po.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.